Pakibati ngayong katabi ng happy anniversary. 70th anniversary. Yung po tayong lahat at pumikit, manalangin po tayo, Panginoon. Niling namin na ang taon nga pong ito at mga susunod pa ay talagang panahon na bago, panahon na mga pagpapala ninyo. At ang salita nyo na marinig namin, maging totoo talaga sa buhay namin, Panginoon. Na Lord, hiniling namin na hindi lang namin ito tatanggapin at paniniwalaan, kundi maging katotohanan talaga sa amin. Thank you po, in Jesus' name, Amen at Amen. Pag-usapan nga po natin, yun pong team natin ngayon, New Season. Pakisabi po na malakas, New Season. Tingnan po natin, dito po tayo babase sa Isaiah 61 verse 1 hanggang 4. Particularly, magpo-focus po tayo sa verse 3 and 4, pero tingnan muna natin ang background. Sabihan nyo nga po akong magbasa. Sabi po dito, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Tapos po, verse 2, tingnan po natin ang verse 2. To proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Ang verses po na to, actually, at yung mga susunod pa, ay sinabi ni Propeta Isaias bago pa man po ang Israel ay mabihag bilang kaparusahan ng kanilang paulit-ulit na kasalanan at katigasan ng ulo na pagsamba sa Diyos at kung pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan at ipinagpapalit nila ang Diyos sa kung kanin-kanino at kung ano-ano pang mga krimen na ginagawa nila. So sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Isaias, parurusahan kayo ng Diyos, ipapasakop kayo sa Babylonia, ngayon malaking bahagi niyan, Iraq. At pagkatapos naman ng panahon na yon, after 70 years, pag isabi ng malakas, 70, alam niyo po, ang Biblia po, mayroong mga number dyan na symbolic. Hindi naman lahat ng number, ha? Huwag nyo naman nang tanungin kung ano yung ibig sabihin ng birthday ko, Pastor. Ako ay ipinanganak ng December 17. Ano ibig sabihin ng 17? No? Hindi naman. Hindi lahat ng number may ibig sabihin. Pero mapapansin niyo, may mga number sa Bible na symbolic. Like number 7. Di ba? Number 10. Pero ito pa, pag pinagsama mo yung 7 sa yung 10, 7 times 10, ilan yon? Of course, 70, di ba? Nako, symbolic na number po yan. Ibig pong sabihin yan talaga, full completion. Ibig sabihin, mayroong na-complete, mayroong natapos, mayroong malaking symbol pala, yung number 70. At yun nga, sa pamagitan ni Propeta Isaiah, sabi ng Panginoon, nako, mabibihag kayo. At sila nga po ay napunta sa Babylonia sa loob ng 70 years. Now, after 70 years, ito yung promise ng Panginoon sa kanila. Pero, sabi ni Isaiah, after 70 years, ito naman ang mangyayari. Ang Panginoon ay magpapadala ng kanyang lingkod. Tapos sabi niya, ito ang mangyayari sa inyo, mararanasan nyo the year of the Lord's favor. Pakisabi po ulit ng malakas, new season. Pakisabi ng malakas, season of favor. Sino po gusto ng new season sa kanyang buhay? Come on, come on. Come on, no? Sino nagpipray, Lord, in new season nyo naman yung marriage ko, no? Lagi kami nag-aaway, baka pwede naman, Lord, na sa season na to ay maging peaceful na yung pagsasama namin. Pwede ba yan? Come on, pwede ba yan? Sino nagpipray, new season sa business ko, Lord? Ngayon, parang sapat-sapat lang. Baka pwede naman sa season na to, bongga na talaga ang kitaan. Pwede ba yan? Hindi nga, pwede bang mag-pray na new season doon? Right? Lord, in new season nyo naman po yung health ko, o yung health ng family, lagi na lang may nagkakasakit. Pwede po ba, Lord, new season naman na hindi na yung madalas na pagkakasakit, saka malayo kami sa mabibigat na karamdaman. Pwede po ba? Come on, pwede ba yon? Di ba, Lord, in new season nyo naman yung finances namin, para naman hindi laging kapos. Sa ngayon kasi laging nauunang matapos ang budget kaysa matapos ang buwan. Diba? Anong nauuna sa buwan nyo? Katapusan ng budget o katapusan ng buwan? O di ba? Lord, in new season nyo naman yung love life ko, yung emotional life ko. Sa 10 niligawan ko, 20 nang busted sa akin. O di ba? No? Kawawa naman, right? No? Mabuti pa yung pusher, wanted, ikaw laging busted. No?
Mabuti pa yung snatcher, hinahabol, ikaw lagi lang napupol, no? O di ba? Mabuti pa yung ex-convict, may ex. Ikaw hindi makaisa, di ba? Pero Lord, new season naman, di ba? Pwede ka sino nagpe-pray ng new season? Alam nyo, if I were you, kasi word ito ng Panginoon sa atin, alam nyo, mag-pray talaga kayo ng new season. Bakit? Kasi, nung sabihin ng Panginoon, after 70 years, ibabalik ko kayo, and it will be a season of favor for you. Hindi niya ibig sabihin na yung mga original na tao na nakarinig, kasi 70 years na lumipas eh. Tama po ba? Ibig sabihin, yung generation na inabot ng 78, yun ang makikinabang dito. Hello, maliwanag po ba? Yung inabot, yung buhay pa, kahit matanda na, saka yung mga kabataan, sila ang makikinabang dito. Kasi yung mga Israelita, 70 years ago, sila yung mga ipinadala sa Israel o ipinadala sa Babylonia bilang kaparusahan ng kanilang kasalanan. O natural, marami doon patay na. Yung iba buhay pa. Pero after that, yung iba naman, nung isoli sila, pare-pareho silang nakinabang. So when we talk about a new season, please lang po, wag niyong isiping para lang ito sa church. Isipin natin, sarili po natin, kasi word ito ng Panginoon sa atin. Naniniwala tayo, may bago talagang gagawin ang Diyos sa mga kwento ng buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? So pakisabi po ulit ng malakas, new season. Ngayon, ang new season, ano ba yung dapat dala niyan sa buhay natin? Kasi ganito po, no? Pag sinabing, Lord, in new season mo naman yung finances ko, yung family ko, yung relationship, yung health. O ano yung ano ang mas malaki pa diyan? Ano yung talagang dapat na effect nito? Well, basahin po natin verses 3 and 4. Isunod po natin. Verses 3 and 4. Ito po. Sabi po niya, verse 3, sabayan niyo ako, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning. Pakisabi po ng malakas, oil of gladness. Tapos, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness. Pakisabi ng malakas, oaks of righteousness. The planting of the Lord, that He may be glorified. Last verse, verse 4, sabayan niyo po ako. They shall build up the ancient ruins. They shall raise up the former devastations. They shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. So ano yung dala daw nito kapag sinabing season of favor? Number 1, rejoicing. Come on, pakisabi ng malakas, rejoicing. Sinong gusto ng masayang buhay? Come on. No? Pero alam nyo, ang sinasabi ng Panginoon, hindi lang pala ito tungkol sa masayang buhay, masayang pamilya. Higit sa lahat, ang ibinibigay ng Diyos po ay joy. At ang joy, mas maganda po yan, mas malalim po yan, mas pangmatagalan po yan, kaysa happiness lang. Kaysa po sa masaya lang. At sabi po rito, sa araw na yon, sa panahon na yon, ito ang magkakaroon kayo. You will have joy. Oo nga naman, totoo naman, di ba? Of course, imagine, tinulungan ka ng Panginoon, binago niya yung season ng buhay mo, dati magulo, dati puro away, dati puro kasalatan, puro karamdaman, tapos pinalitan niyo ng Panginoon, of course, ang dulot niyan sa'yo, joy. Tama po ba? Hello, tama po ba? Pinagpipray mo anak mo, nagbago. Of course, joy yan. Pinagpipray mo asawa mo, nagbago. No? Of course, joy yan. Right? Hello, tama po mga kapatid. Kasi po, sabi dito, instead of mourning, pakisabi po ng malakas, mourning. Ano po ba ang nagkukos ng morning sa atin? Ano ang nagdadala ng morning? Gabi, siyempre. Gabi muna, evening, tapos morning. Di ba? Ano ba ang nagkukos ng pighati, ng lumbay, ng kalungkutan? Actually po, iba-iba naman yung sadness. Totoo naman pong mayroong mga situational sadness. Di ba? Kaya nga mayroong kanta, lonely, I'm Mr. Lonely, I have no money. Kasi nga, situational yon, right? Pero naiintindihan din po natin na mayroon talagang mga psychological sadness. At totoo rin naman yon. Ano po, by the way, dito po sa church, hindi po natin sinisimplify ang pinagdadaanan ng mga tao, hindi natin ini-spiritualize lahat ng bagay. Naniniwala po tayo sa sabi ng siyensya na mayroon pong chemical imbalance, nagkukos ng anxiety, nagkukos ng depression, minsan kailangan talagang inuman ng gamot.
Di ba? Kailangan talagang ipadoktor, naiintindihan po natin yon. So mayroong mga psychological din na morning psychological sadness. No, totoo naman po yun. Actually, kahit nga po sa bagong panganak, di ba? Mayroon nga po silang tinatawag na postnatal, depression, no? Postnatal, no? Bagong panganak, no? Postpartum, no? Postpartum depression, no? So, mayroong mga ganon. Ibig sabihin po, yun nga, psychological, no? Sadness. Pero, we have to understand din na maraming sadness ay dahil po sa spiritual. Hindi situational, hindi psychological, no? Kundi ang pangunahing ugat ay spiritual. So, hindi ko ini-spiritualize lahat, pero alam po ba ninyo na kapag po yung tao, halimbawa po, nabubuhay sa kasalanan, natural lamang po na nagdadala po ng kalungkutan yon sa kanyang buhay. At minsan, akala mo psychological. Minsan, akala mo situational. Pero kapag yun palang spiritual issue na yun na-address sa ating mga buhay, makikita natin na, naayos pati yung psychological, naayos pati yung spiritual. Hindi ko sinasabing lahat, pero mayroong mga ganon. Ano po na? O nga pag pala naging maayos ako spiritually, nadadamay din pala yung ibang mga sadness sa buhay, no? So yun po kasi, bakit kasi ang Diyos nagbibigay ng joy? Nagbibigay nga po siya ng malalim na kagalakan sa ating mga buhay. Amen po ba? Ngayon, ganito po, no? Sabi ko nga kanina, iba-iba yan, no? Siyempre, binless ka sa ganito, tinulungan ka ni Lord sa ganitong area ng buhay mo, natural, mayroon kang rejoicing. Pero, sa mga Israelita, maliban po doon sa iba, pinabalik sila sa lupa nila, tinulungan sila ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang nag-cause ng pangunahing joy sa kanilang buhay? Yun po ay yung katotohanan na sila po ibinalik mula sa bandang Iraq, ibinalik sa Israel para nang sa ganon sila po muli ay makasamba sa Diyos. Na para sa kanila, napakahalaga yung andun sila sa kanilang sariling bayan, nasa kanilang templo, at doon sila sumasamba sa Panginoon. Kaya nga diba, Psalm 42, sabi, as the deer pants for water, so my soul pants or longs for God. When can I go and meet with God? Kailan pa ako makakasamba ulit sa Diyos? Kaya nga mababasa nyo sa Book of Ezra, chapter 3, sa verse 14, ang sabi doon ay, nung maitatag kahit yung pundasyon lang ng templo, sabi po ay, they shouted with joy. Nagsigawan daw sila ng sobrang kagalakan at yung sigaw nila, umabot sa napakalayong lugar. Kahit sa lugar ng kanilang mga kaaway, sa sobrang galak po nila. No, ibig sabihin, ang isang talagang pinanggagalingan ng joy, kapag napunta ka sa new season ng iyong buhay, ay yung joy that you are now at home with God. You are having or enjoying intimacy with God. Alam nyo, iba po yung joy na nagagawa ng isang tao, ng isang buhay na malapit sa Diyos. Yung mga nag-prayer and fasting dito, naniniwala ako, naranasan nyo, iba nga no? Iba kapag mayroon kang quality time with God. Tama? Iba pag may intimacy with God. Iba yung pakiramdam, iba yung joy, iba yung peace. Iba yung parang kumpleto yung buhay mo habang ikaw ay nagbibigay talaga ng panahon sa pakikipag-usap sa Panginoon. Di ba po? Kasi nga po, iba talaga yung joy na nabibigay na mayroon kang mas malapit na relasyon sa Diyos. Kasi kagaya ng mga Israelita, yes, they were God's people, but they were away from God. So possible pala yun. Christian ako, naniniwala ako kay Lord, kaya lang, hindi kami close ni Jesus. Hindi kami ganun ka-close ni Lord. So kulang yung joy sa kanilang buhay. At alam niyo po, ito ang reality, di ba? Na ang mga, sa totoo lang po, ang makakakumpleto lang ng buhay natin, ng joy natin, ay yung kapag tayo nasa presence ng Panginoon. Pakisabi nga po ng malakas, God's presence is my home. Come on. God's presence is my home. Alam nyo, ang talagang tahanan natin, na dapat nahuhomesick ka dyan, dapat hinahanap mo yan, walang iba kundi ang presence ng Panginoon. Alam naman po ng iba po sa inyo, nakararating lang din po namin kahapon, o actually paggabi na, nung dumating po kami, kagaya nga po ng taon-taon naming ginagawa na nag-i-speak po
sa anniversary ng Dubai, doon po sa church ni na Pastor Joy, no? Pagkatapos po ng anniversary, na mamasyal po kami sa ibang lugar, no? At yung nga po isa po sa pinuntahan po namin yung Turkey. Nagpunta po kami sa Cappadocia. Ayan, nakita po namin itong lugar na to, pero sa ano lang po yan, sa internet lang po, kukulang po kinuha yung picture. Ano po? Pero andun po ako actually, andun po. Ito po. Yan, no, yan. So, yun po, yung Cappadocia po pala, akala ko una ko iniisip, parang isang bundok lang na maganyan, kuweba-kuweba, tapos maganyan. Naku, napakalaking lugar po pala niyan. Mga 3 cities ba? No? 3 o 5 cities po yata ang bumubuo. Napakalaking lugar. Napakagandang lugar. Mga ganyan po ang mga rock formation, mga bato-bato po yan. Tapos may ginawang mga bahay ng mga tao, kaya may mga butas-butas. Ano po? Talagang napakaganda pong pasyalan. At nag-tour po kami. No? Yan, sumakay po kami ng balon. Habang andun po ako, iniisip ko po kayo, kaya hindi ko po ma-enjoy. No? Kasi naalala ko kayo, miss na miss ko po kayo. No? Pero yun po, no? Tapos po, nung sumunod na araw, yun nga po, siyempre, enjoy. Pero, yung nga po, puro bato yung nakikita mo, bandang huli, nabato rin po ako. No? Para, pero maganda po talaga siya. Pero yung nandun ka sa balon, puro bato nakikita, parang bandang huli, parang iniisip mo ng bumaba na uli. No? Kasi nga po, siyempre, maiinip ka rin. What I'm saying is, kahit gaano kaganda ang lugar, kahit gaano mo ma-enjoy ang isang lugar, there's no place like home. Amen? May kausap ko rin po si Engineer Jay, yung isang leader po natin, si Jay. Kagagaling lang din po nila ng UK. At sabi po niya, mga pastor, no? Sabi niya, yung kahit anong kaganda ng lugar, talagang pag tumagal-tagal ka, hahanapin mo rin talaga yung sarili mong lugar, yung sarili mong bahay. There's no place like home. Amen, mga kapatid? And where's our home? Our home is the presence of God. Yun talaga yung pinakatahanan po talaga natin dapat. Kaya kung ikaw, di ba, ang tagal mo nang namamasyal, hindi mo pa rin nami-miss presence ni Lord, di ka pa rin nagiging close kay Lord, kapatid naman, bawasan mo naman pag-i-enjoy mo dyan, ha? Kasi ang talagang mas makakapagbigay sa'yo ng totoong rejoicing is no other than the presence of God. Amen? Hello, amen po ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukha pang masyadong nag-i-enjoy sa pamamasyal, no? O baka mamaya, no? Teka muna, dapat ang hanapin natin sa buhay natin, makita natin kahalagahan talaga ng presence of God sa buhay natin. Amen po? Amen po, dahil sa dami na rin po ng napuntahan ko na lugar, dapat ko na ng sari-saring mga itsura ng tao, nakasalamuha na, iba-ibang klase po ng tao, no? Iba-ibang klaseng ilong na rin yung nakita namin. May mga ilong po na mas matangos yung nose bridge kaysa po sa nose tip. No? O may mga ganon, kaya problema naman nila yung sobrang tangos, binabawasan nila rito. No? Sana all. No? Sana nag-donate na lang sila. Pero totoo po, dito naman pinapa-opera nila, pinapabawas, dahil nga sobrang nakaganon naman. No? Yung iba naman meron din naman ako nakitang mga ilong na mas matangos pa ang nguso kaysa ilong. Meron din naman mas malapad pa yung ilong kaysa nguso, no? So iba-iba yung itsura ng mga tao, pero there's no people like your family. Amen? Amen? Kahit gaano kagaganda yan, kahit gaano kababait yan, iba pa rin nasa pamilya mo ikaw. Amen po ba, mga kapatid? In the same way, ganun din po, no? There's no people like God's people. Iba pa rin po kung ikaw ay nasa isang spiritual family. Amen? Come on, amen po ba? No? Kasi po, alam nyo, kailangan nating makita, lahat tayo dapat matutunan na yung presence of God, hinahanap natin lagi sa buhay natin. Alam nyo, dito sa new season na to, actually, yun yung pinagpipray ko eh. Sabi ko, Lord, yung mga taga-GTC, sana ma-develop pa yung intimacy sa inyo, sana mas maging spiritual pa. Of course, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi may relasyon na tayo sa Kanya, right? Lumalago tayo. Pero sana, sa panahong ito, mas hanapin natin, mas pahalagahan natin ang presence of God. Sa paanong paraan? Pagbibigay sa Kanya ng quality time. Sa prayer, di ba? Sa pagbabasa ng Kanyang salita. At fasting at kung ano-ano pa. Ano po? Alam nyo, isang paraan po talaga na ako mismo, dinidisiplina ko sarili ko, yun pong
Nung panahon ng fasting, ginawa ko po talaga, hindi muna ako nanood ng Netflix, maganyan. Alam niyo po, iba talaga pag mayroon kang inilalaan na panahon sa Panginoon at mayroong mga bagay na sinasakripisyo mo, kunting bagay lang kung tutuusin, pero you will find yourself home in the presence of the Lord. And when you are home in the presence of God, you become at home in His presence. Bakit? Bang ibig sabihin ng at home? Yung parang normal na lang sa'yo, madali kang mag-pray, parang you're very familiar with God, right? Kasi nga at home ka na sa Kanya. Napapansin nyo ba? Parang mahirap mag-start mag-pray, mahirap magbasa ng Bible kapag hindi mo laging ginagawa. Right? Pero pag lagi mong ginagawa, andaling gawin. Kasi you become at home. Amen? Tingnan nyo katabi, pakisabihan, sana ma-at home ka na. Presence of God. It brings joy. Ito yung totoong joy. Amen. Okay, that's number 1. Rejoicing. Pangalawa, ano pa ang dala nito sa buhay po natin? Tingnan po natin yung susunod po na verse. Sabi po niya, pag-ibasa po ng malakas, to grant to those who mourn in Zion, give them beautiful headdress instead of ashes, yung nga po oil of gladness. Tapos, susunod, that they may be called oaks of righteousness. Ano raw po? Oaks of righteousness. Sabi kanina, oil of gladness. Sabi naman po dito ay oaks of righteousness. Pakisabi nga po ng malakas, ox. Ano ang ibig sabihin ng ox? Ano ang sign ng ox? Tama ba? Pag sinabi pong ox, oak tree, ibig sabihin, no? Oak tree. Ano po ba yung oak tree? Para pong narayan, malapad, at napakatibay na punong kahoy. So pag sinabing oaks of righteousness, anong ibig sabihin? Matibay pagdating po sa katuwiran. Matibay pagdating sa tukso. Matibay laban sa mga pagsubok. Sinong gusto ng matibay na buhay? Come on. No? Hindi lang tayo saya-saya. Dapat maging matibay sa buhay. Di ba? Oaks of righteousness. So, ang pangalawa pa lang dapat na ibigay nito sa atin, pag sinabing nai-enjoy mo yung new season ng buhay mo, ay righteousness. Mga kapatid, andito po tayo sa church, hindi po para lang magkita-kita. Alam natin yon, right? Kailangan po natin lumalalim tayo sa relasyon sa Panginoon, di ba? Pero hindi lamang po tayo para lumalim at ma-enjoy yung presence ng Panginoon. Andito rin po tayo para patuloy na magpabago ng buhay. At pag nagpapabago tayo ng buhay sa Panginoon, ang katotohanan po dyan, kailangan nating panindigan ang righteousness. Kailangan nating maging matatag sa righteousness. At ibig pong sabihin yan, ay may mga tukso na darating, pero tayo po hindi bumibigay. Amen ba? Amen po. No? Nito nga pong biyahe namin na ito ay si Mami Weng nag-speak sa women's conference doon. Si Leia nag-testimony sa mga kababaihan. No? Oh, siyempre, women's nga eh. No? Tapos, ako po sa men's conference, nagsalita ako sa, hulaan nyo. Oh, di ba? Ang galing nyo, kalalakihan, no? Si JR, si Ninong, ay nagsalita naman, ay nag-testimony doon po sa mga kalalakihan, no? At dahil nga po sa testimony na ungkat uli na balikan namin yung kanyang mga nakaraan, no? At noon pong bago pa lang kasi sa Faith si JR na pag-uusap na alam ko matagal-tagal na rin po ito nung panahon po na kalakasan ng online sabong, no? Bago pa lang siya sa pananampalataya, alam niyo po ba may malaking tuksong dumating sa kanya? Yung tukso po ay yun pong isang tropa niya, kumpare niya, kaklose niya, nako, malapit kay Atong Ang. No? At inoperan siya 10 million a week. 10 million a week, no, para maging partner ni Atong Ang. No? Ngayon po, nag-uusap-usap kami. Sabi niya, mabuti na lang, no? Mabuti na lang, no? Kasi meron ng righteousness sa kanya, kundi ang laki rin ng problema niya ngayon. Baka isa rin po siya sa nagtatago ngayon. Kawawa naman si Leia. Di ba? Kaya hindi niya mahanap, no? Pero di ba,
Ano po bang nangyari no? Ganito po kasi yun eh. Actually, no, nung ino-operan siya, ay kinausap niya ako tungkol doon. No, of course, nag-usap din sila si Leia. Siyempre, dinidiscourage siya. Tapos, nag-uusap din po kami. No? Tapos, sabi nga niya, ito, kikita siya ng ganito, 10 million a week. Hulaan niyo kung ano sagot ko. Alam niyo kung ano sagot ko? Magta-tights ka ba? Hindi, sagot ko, magpo-first fruit ka? hindi po, no? Of course, discouraged, pero siya mismo, kasi nga Christian na siya noon, nagkakaroon na ng conviction. No, kinonfirm ko lang na hindi, kaya nga po hindi natuloy. Mabuti na lang din talaga. No? Kundi, nako, ang laki-laki po sana ng problema niya ngayon, kasama niya si Gretchen. Pero you see, ano po, iba po talaga kasi, pag ikaw lumalapit sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi madali yun 40 million a month. Madali po ba yun, mga kapatid? Hindi madali yun. Kinakailangan mayroon ka ng matibay na paninindigan sa righteousness. Amen? Ngayon ang tanong, magkano ka? No? Magkano ang presyo mo para isang tabi si Lord? No? O kaya ano ang katapat ng Diyos sa buhay mo? Sobrang pogi, pastor eh. No? Ang ganda talaga eh. Wala na akong makikitang kasing ganda niya. Kasing pogi niya. No? Ang bait pa. Di ba? O ano yung katapat na pwedeng maging dahilan para nang sa ganon, isang tabi natin ang Diyos. Alam po ninyo, kaya nga sabi niya, oaks of righteousness. Huwag nating i-expect na habang tumatagal ay siguro pag ako matagal na sa Panginoon, pag ako tumanda na rito sa church, siguro wala na akong tukso. Hindi na ako matutokso kahit ano. Well, kapatid, no, ang totoo, habang may buhay, may tukso. Of course, totoo naman din po na may mga tukso sa'yo dati na ngayon, na-outgrow mo na, wala nang dating sa'yo, pero mayroon pa rin mga temptation na mayroon pa rin dating sa'yo. Yun ang buhay. Kaya ang kinakailangan daw, kagaya ng oak tree, matagalan, matibay, kasi ganon ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Hindi lang tukso, may mga pagsubok na darating, at yung iba sa gitna ng kanilang pagsubok, pag nagkakaproblema sila, doon sila sumasama ang loob sa Diyos, doon sila nagre-rebelde, doon sila nagkakasala. Right? Kaya nga, kahit may mga bagyo, nagpapakatibay na sumusunod sa Panginoon. Bakit? Kasi nga po, oaks of righteousness. Amen? Hello? Pero ano po itong oaks of righteousness na to? Tingnan nyo po nakalagay dyan, pakibasa nga uli, yung kasunod, yung last line, oaks of righteousness, anong kasunod? The planting of the Lord. The planting of the Lord that He may be glorified. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi raw ikaw nagtanim. Si Lord ang nagtanim. Ibig sabihin, on your own, wala kang anumang kakayahan para ilagay yung righteousness sa sarili mo. Ang Diyos lang ang naglagay niyan sa'yo. So, ibig sabihin, kahit pa sabihin mo, ay, masama akong tao, Pastor Mo, hindi ako qualified dyan, hindi ako bagay dyan. Yeah, actually, pare-pareho tayong hindi bagay. Pare-pareho tayong hindi qualified. Mabuti na lang ang righteousness hindi galing sa atin, galing sa Panginoon. Amen? So, lahat tayo qualified. Qualified na tamnan ng righteousness ng Diyos. Ano pa? Maaaring yung iba naman sa inyo, ako pastor, mabait naman ako, likas naman ako mabait. Natural ko yan. Actually, ako ang pinaka-holy dito sa church na to. No? Maaaring tingin mo ay, ang bait-bait mo, okay ka. Pero alam mo ba, the righteousness that you have is not from your own, it's from God. Bigay ito ng Panginoon sa atin. Walang sino man sa atin na mayroong totoong righteousness maliban sa self-righteousness. Ang self-righteousness, kasalanan din. Di ba? So kasi walang sino man po sa atin na mayroong totoong righteousness maliban sa bigay ng Diyos. Amen? So mabuti na lang. Ito po, lahat tayo qualified po dito. So yung pinag-uusapan natin to, new season, pwede ba talaga? Yes. Kasi po, it's not about you. It's about what God does in your life. Sabi rin po sa Ezekiel, I will take away their heart of stone and I will replace it with heart of flesh. I will take away their old spirit and I will change it into a new spirit.
Papalitan ko yung puso ng pusong bato, gagawin kong pusong laman. Papalitan ko sila ng espiritong bago. Ibig sabihin, para magdala nga po ng oaks of righteousness sa buhay po natin. Amen po? So ibig sabihin, ano ang itsura ng new season kung totoo ito sa buhay ko? May nabubuhay po tayo ng may pagsunod sa Panginoon, totoong may takot sa Diyos. Amen? Forgiving si Lord, loving si Lord, gracious si Lord, merciful si Lord. Pero kung mayroon ng righteousness, hindi natin i-abuse yung mercy and love and forgiveness of God. Amen? Nito pong mga nakaraan, no, alam nyo naman yon, parang at the beginning of 2025, nag-announce po ako na yung mga dati nang nagsasama na mga mag-asawa nagli-live-in, tapos gustong magpakasal, ngayong nakakilala na kayo sa Panginoon, ayusin natin sa harapan ng Panginoon ang pagsasama ninyo, ikakasal ko na libre. Remember? In-announce ko po iyon. Kasama na rin siyempre yung mga medyo nawala, nanlamig sa Panginoon, na wala sa church, tapos napasok nga sa ganong relationship, ikakasal ko po kayo ng libre, sabi ko po. No? Alam nyo, nakakatuwa kasi last year po talaga ang dami kong kinasal. No? Dami kong mga kinasal na mga ganong mga kaso. No? So salamat po sa Panginoon. Palakpakan naman natin sila dyan, mga kapatid. No? Pero ito naman, gusto ko namang sabihin po ngayon. No? Yun po kasi, offer ko po iyon para sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ngayon nakakilala sa Panginoon, o kaya dati nanlamig sa Panginoon, medyo napawala, tapos ngayon bumabalik sa Panginoon. Pero, hindi po yon para sa mga matagal na sa church, andito ka, hindi ka naman nawawala, cell leader ka pa. No? Tapos, uy, cell leader ka? Oh, cell leader din ako, live-in tayo. No? Oh, hindi nakasama yun, mga kapatid, ha? No? Kasi alam mo na dapat ang ginagawa mo. Right? Hello, tama po ba? So kapag ganun, pabira na nanadya ka na, may bayad na. Mga times 10 na ng bayad sa host. Saka makeup artist. No? Hindi po, joke lang. Wala naman talagang bayad yung mga ginagawa natin. Dedication, kasal, ganyan-ganyan. Ano po? So, pero ang point ay, dapat tayo po na nakakarinig ng Word of God, mayroon na talaga tayong fear of God. Mayroon tayong sense of righteousness na pinaninindigan natin. Amen? Hello? Amen? Pag-isabi po, righteousness. No? Sinong gusto po ng ganon? Hindi lang masayang buhay, no? Matibay na buhay, no? Matuwid na buhay. No? At yun po yung pinagpipri ko po para sa new season din po natin. Lastly, tingnan nyo po ang verse 4. Ang sabi po sa verse 4 ay, pakibasa po ng malakas, they shall build up the ancient ruins. They shall raise up the former devastations. They shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. Kasi nga po, tinangay sila, di ba? Dinala sila sa Babylonia. Yung kanilang syudad, yung kanilang mga bahay, yung pader ng city of Jerusalem, temple, lahat po ng yon giniba po talaga. Pero sabi, after 70 years, ibabalik ko sila. And there will be restoration. Pag-isabi ng malakas, restoration. Sino naniniwala ang Diyos ng re-restore? Ano ba ang ibig sabihin ng restoration? Nag-aayos, di ba? Binabalik sa dati, right? At ang restoration po ay isa pala talaga sa karaniwan na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Sinong gusto po ng restoration? Come on, no? Lord, ma-restore sana yung family ko. Ma-restore sana yung pagsasama namin na maganda. Diba? Lord, sana dati yung asawa ko, ganito kami. No? Sana ma-restore. Right? Lord, sana yung ganitong buhay namin dati, quality ng buhay, sana ma-restore. Sana, Lord, I pray na sa new season na to, ma-restore din ako spiritually, sa ministry. Alam niyo, maraming mga bagay na dapat i-desire din natin na ma-restore sa buhay natin. At isa pala ito sa blessing pag may ginawang bago ang Panginoon. Right? Pati Lord, yung relasyon ko sa pamilya, Lord, yung relasyon ko sa kaibigan, sa ka-churchmate, may mga bagay na nasira. Pero naniniwala ba kayo? Kayang i-restore ng Panginoon lahat ng yan? Come on, naniniwala ba kayo? Ayun, ganito po let's be clear muna. Totoo, walang imposible sa Diyos. Pero, hindi rin naman lahat ng gusto nating ma-restore ay nare-restore. Right?
Hello, totoo po ba? Totoo po, no? At hindi naman kinakailangan talaga dapat i-desire mo na i-restore. Right? Diba? Halimbawa, well, may mga pwede mong i-desire. Ex-businessman ako eh. Lord, pwede ba maging businessman ako ulit? Pwede. Di ba? Pero pwede ba talaga Lord, yung ex-GF ko, no? Kahit maiba na siya, sana maging GF ko pa ulit siya, no? Pwede ba yon? Hindi na, di ba? Lalo na kung ex-convict ako ex-convict ako eh, no? Sana maging convict ako ulit, no? Pwede ba yon? Hindi naman dapat lahat ay ma-restore, right? Right? Pero ito rin ang reality, hindi rin naman lahat ay nare-restore. Yun ang reality ng buhay. Sa may iba na talaga siya, may asawa na nga, kasal na nga eh. Asa ka pa, no? Tinakatabi pa kasi move on, bebe. No? Kailangan talaga maka-move on, di ba? Hindi nga po, di ba? May mga bagay na talagang hindi na mare-restore. Pero listen to this. So ano ang restoration doon? Ang restoration na mahalaga ay internal. Psalm 23 says, "The Lord is my shepherd." Tapos, after a few lines, ito ang dinugtong, He restores my soul. He restores my soul. Alam niyo po ba na ang isang pangunahing restoration na kailangan natin lahat ay restoration of the soul? May mga bagay sa circumstances natin, may mga bagay sa buhay natin, sa paligid natin, hindi na talaga mare-restore. Talagang may mga bagay na nangyari na, wala na, ganoon na talaga siya. Pero pwede pa rin may restoration of the soul. Right? Halimbawa, mayroong nawala sa iyo, mayroong nasira sa buhay mo, sa paligid mo, at naapektuhan nun, nasira din ikaw, na damage din, something was destroyed inside of you. Pwedeng yung destroyed sa labas ay mananatiling destroyed, pero kayang ayusin ng Diyos yung damage sa puso mo, yung damage sa kalooban mo. Amen? Pwedeng mayroong nawala sa labas ng buhay mo, labas ng katawan mo, mayroong mga losses, andun na po yan, at parang hindi na bumalik. Pero naniniwala ka ba na yung space na naiwan dyan, yung vacuum, yung emptiness na kinreate niyan, pwedeng punuin ulit ng Diyos? Kahit sa ibang paraan, naniniwala ba kayo doon? Yes, kayang gawin ng Panginoon. Amen? Pwedeng may nakasakit sa iyo eh. Yung nakasakit sa iyo, hindi naman nagbabago ng ugali eh. Right? Pero, ang kailangan mo na restoration, hindi yung magbago siya, kundi yung mawala yung sugat sa puso mo. Yung iyong mga internal wounds, kapag yun nag-heal, nagkaroon ka ng restoration of the soul. Right? Kaya nga po, unang-una talaga, i-desire natin lahat. No? Magkaroon tayo ng restoration of the soul. Internal muna. Amen? Tapos, pwede rin pong mag-desire yung mga possible pa, yung mga pwede pang i-restore. Lord, itong pamilya ko, itong mga anak ko, sana ma-restore yung kami na ganito. Lord, yung finances namin, sana ma-restore na ganito. Diba? Yung mga ganon, pwede pong ipag-pray. Amen. Lord, yung grade ko, puro na lang palakol. No? Sana new season naman. Diba? Maging matino na akong estudyante uli. Kaya pwede ba yan? Right? Kaya may mga bagay po na pwede pa talaga ma-restore. Amen? Relationships, mga kalagayan sa buhay, yon. Mayroon pang mga pwede. Pero hangarin po natin, yun pong inner restoration. You know why? Kasi kung walang inner restoration, halimbawa lang, nasaktan ka sa isang relationship, sugatan ka dito. Pumasok ka ulit sa isa pang relationship, pero sugatan ka pa rin dito. Dadalhin mo yung sugat na yan. Makatatlo ka na relationship, pero hindi ka nag-heal, nadagdagan lang nung pangalawa, dalawa na yung sugat mo. Right? Makalima ka na relationship, pero hindi ka nag-heal doon sa apat na yung sugat mo, kawawa naman yung panglima mo. Damay pa siya sa sugat mo. Right? Kaya pala hindi umaayos. Yes, kasi nga po, kailangan natin lahat ng inner restoration. Amen, mga kapatid. Pero aside from that, kailangan din makita natin na hindi lang tayo tagatanggap ng restoration, nagbibigay din tayo ng restoration. Right? Kaya nga, dapat yun pala yung new season natin, Lord, maging instrument mo din ako.
magamit mo rin ako. Para yung ibang tao din, makaranas ng blessing mo, ng season of favor sa kanilang buhay. That's why we reach out to people. Bakit tayo nagdi-disciple? Kasi po para magamit tayo ng Panginoon sa restoration. Sino rito nagdi-desire, Lord, mas magamit mo pa ako, makatulong talaga ako sa iba? No? I hope maging prayer din natin yun na, Panginoon, mas maging useful ako, mas maging blessing ako sa ibang tao. Isa po sa pinagpipray ko sa new season na to, magamit talaga tayo ng Panginoon sa missions. Sa pagmimisyon sa ibang lugar. Nitong past 70 years, sinamahan tayo ng Panginoon. To God be the glory. Pinapalago tayo ng Diyos. Pinapalakas tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Pero ano ang new season natin? Well, tuloy-tuloy na paglago ng church, pero nawa, paggamit na rin tayo sa Panginoon sa ibang mga bansa. Amen po ba? Ma-restore din yung ibang mga bansa, maibalik sila sa Diyos. Maranasan nila ang blessing ng Panginoon. Ngayon, mayroon na tayong pinadalang missionary, si Pastor Jonathan Kalisaan, sa Aklan, no? Katabi po yan ng Iceland, no? Pinag-aagawan ng Europe at ng US ngayon, no? So ipag-pray natin siyang hindi tamaan ng missiles, no? Hindi po, sa Pilipinas lang yon. Pero, let's pray. Makapagpadala tayo ng missionary, makasupport po tayo sa iba pang mga missions sa iba-ibang mga lugar. Alam niyo po ba, yung mga katabi nating mga bansa, yung mga pinakamalalapit sa atin, yung ibang bansa dyan, 1% lang ang Christian. Yung iba, 2%. Makapag-share ka ng gospel sa isang tao, yung isang taong yun tumanggap sa Panginoon, naging Kristiyano, napakalaki na nagawa mo sa bansang yun. Alam niyo po ba? No? So, nito pong nakaraan, nga po, nag-speak din nga po ako sa mission conference, parang ano ba yun, second week ng January yata, no? Second week ng January, punta kami sa Thailand, kasama ko si Aris, Pastor Alma, no? At alam niyo po, may mga binabago ang Panginoon sa heart ko. Actually, habang nasa eroplano, pinagpipray kong mabuti, pinagpipray ko po yung mga bansa na malapit sa Asia. Kahit po ngayon, nung papunta kami ng Dubai, ng Turkey, pinagpipray ko rin po yung mga bansang nadadaanan. Titingin ako sa bintana. Hindi po yung, nakikita mo naman sa mapa na dinadaanan. No? So, pinagpipray ko po yung, bakit yung puso po kasi, gusto kong ma-develop pa yung puso para sa ibang mga bansa. Kasi dati, ganito po kasi ako dati, no? Walang gaanong appeal sa akin yung mga bansa sa mga kapit bansa po natin, no? So, yung pagdating sa biyahe, hindi ako gaanong interesado sa mga yan. Ano? At ang gusto ko po yung mga ibang lugar, ibang itsura ng mga tao. Sa Asia, ang interest ko, Japan, saka Korea, no? Kasi yun, iba na itsura, no? Iba na itsura ng lugar, iba na rin itsura ng mga tao. Parang hindi ko trip yung mga kamukha natin, no? Parang mukha ko pa lang. Vietnam, ganyan, Thailand, Malaysia, parang mga kamukha lang din naman natin yung itsura ng lugar nila, kapareho lang natin. So hindi ako gaano interesado. Hindi ako nagpapapanood ng mga movie ng mga ganyan. Ang pinapanood ko po puro mga West, no, English, no, kasi hindi ako nakakaintindi ng Tagalog eh, no. You know. Hindi ko talaga interest. Pero alam nyo, nitong nakaraan, nakita ni Mami Wing yata yun, nanood ako ng movie ng Vietnam. Naganap ako sa Netflix ng Vietnam. No? Bakit? Kasi gusto ko po na makita yung buhay nila, gusto magkaroon ng interest sa buhay po nila, kasi ito yung mga tao na higit, ito yung mga bansa na higit na nangangailangan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. No? So, let's pray about this. May mga pinag-uusapan na po kami para ipa-train natin as missionaries at siyang tinatarget po natin, Cambodia. No? At yun pong iba po sa inyo, ini-encourage ko po kayo, hindi ko po kinukwento lang ito, ini-encourage ko po kayo na baka po mayroon dito tinatawag po ng Panginoon. Ha? Magpa-passport na po kayo, pwede kayong magamit ng Panginoon kahit short term, kahit maiksi lang. Yung iba po long term. No? Pero, yun nga po, nawa, kung may passport po kayo, isa sa paggagamitan yan, pagmimisyon. Amen? We will be restorers of nations. Kahit po sa maliit na makukontribute po natin. Amen po ba? Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Basahin po natin ang Luke 4. Tingnan niyo po ito. Pakibasa po ng malakas. And he came to Nazareth
where he had been brought up. And as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day and he stood up to read. Tapos po, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. New Testament to. Yung binasa natin kanina, Old Testament. Ano yung binasa natin kanina? Anong book ng Bible? Come on. Ano yun? Isaiah 61. Mga kapatid, pag nakikinig tayo ng message, tandaan natin yung Word of God mismo na binabasa natin kasi yun ang pinakamahalaga. Baka mamaya, na-bless tayo, may narinig tayong Word na tandaan natin, pero yung Word of God mismo, hindi natin gaanong pinansin. Right? Yung iba nga, ang nakuha lang joke. No? O kumusta Sunday? Natawa ako. No? Pero kumusta yung Word of God? Right? Ito ang pinakamahalaga. Anyway, sabi po, tinignan niya yung binigay sa kanya book of Isaiah. He unrolled, scroll no? Hindi pa, libro. He unrolled the scroll and found the place where it was written. Ano po ang nakita? Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the year of the Lord's favor. Sounds familiar? Sounds familiar? Diba? Anong binabasa ni Lord? O diba yung Isaiah 61? Right? Tapos, ito po ang kasunod. Verse 20, and he rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. Parang kapilya nila yan, parang chapel, pinagtitingin na siya. Pero ito po, ano sabi ng Panginoon, verse 21, and he began to say to them, today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Nag-uusap tayo ng new season. Actually, hindi nag-umpisa ang new season dahil lang sa sinabi natin ngayon. Kasi po, ang new season, matagal nang inumpisahan ng Panginoong Hesukristo. Nung ikaw tumanggap kay Jesus, magmula nang sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, alam mo ba, inumpisahan na yung new season sa buhay mo? Kasi itong mga nabasa natin to, si Lord pala ang talagang katuparan nito. Alam mo ba, dahil sa dugo ni Jesus, hindi lang nabayaran ang iyong mga kasalanan, nabili rin lahat ng grasya ng Diyos para sa buhay mo. Kaya ngayon, dahil nasa iyo ang Panginoong Hesukristo, alam mo ba, qualified ka sa new season na yan. At ngayong ito ang word na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayong panahong ito, after 70 years ng buhay ng GTC, ibinigay sa atin ang salitang ito, new season. Panghawakan mo yan. Maniwala ka na higit mo pang mararanasan ang bunga ng new season sa buhay mo. Amen? There will be more rejoicing. I know you have the joy of the Lord, but there will be more rejoicing. You have the righteousness of God already in you, but there will be more righteousness. There are things that are being restored or have been restored already in your life, but there will be more restoration. Marami pang gagawin ang Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba, mga kapatid? Amen po? Because it is the season of His favor sa iyong buhay. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Manalangin po tayo. Lapit po tayo sa Panginoon. Lapit po kayo ng personal sa Kanya. Maglambing kayo sa Panginoon. Sabihin niyo, Lord, new season po. New season. Sa area na to ng buhay ko. Sambitin niyo. Anong area yon o anong areas? New season, Lord. Sa health, sa family. New season sa finances. New season sa spiritual life. Pray in faith. Ask in faith for new season. Patuloy lang po kayong manalangin. Kung mayroon pong bago dito, mayroong bisita, I don't know kung sino po kayo.
Pero pakinggan niyo po ito. Si Lord dumating sa lupa, namatay sa krus, muling nabuhay, para dalhan ka, hindi lang ng buhay na walang hanggan, kundi ng pinagpalang buhay. At gusto niyang gawin sa buhay mo itong new season na ito. Ang kailangan mo raw gawin, kilalanin siya, lumapit ka sa Kanya ng buong puso. Ibigay mo sa Kanya ang sarili mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kung sino man po dito, bisita, bago, gusto mong tanggapin si Jesus upang manirahan siya sa buhay mo. At gusto mong ibigay sa Kanya yung sarili mo upang pagharian Kanya. Patong mo nga lang yung kamay mo sa tapat ng iyong puso. At sumunod kayo sa maiksing panalangin po na ito. Sino man na gustong lumapit ng buong puso ngayon sa Panginoon, tapat nyo po ang inyong kamay sa tapat ng inyong puso. Asambitin nyo ang prayer na to. Panginoong Jesus, sige po sabihin nyo, Panginoong Jesus, naniniwala ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoong Jesus, salamat, binayaran mo ang aking mga kasalanan. Salamat, binili mo ang buhay na walang hanggan. Binili mo ng iyong dugo ang marami pang blessing sa buhay ko nung ikaw mamatay sa krus. Narito ako ngayon, patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Lumalapit ako. Panginoong Jesus, binibigay ko sa iyo buhay ko. Tanggapin mo po ako. Magmula ngayon, ikaw Panginoon ko, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko at hari ko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let me pray for everyone. Kung kayo po, mayroong panalangin ng mga new season sa buhay nyo, pwede nating itaas ang ating mga kamay bilang action, gesture of us appealing to God. Panginoon, nakikita mo po kami. Kilala nyo yung mga buhay namin. Nababasa nyo mga puso namin, mga desires namin. Alam nyo kwento ng buhay namin mula noon hanggang ngayon. At salamat dahil mahal mo kami, may plano ka sa buhay namin. And I pray, Lord, since we have this word from you, naniniwala kami, Panginoon, ang mga salitang ito, hindi lang naisip ng tao. Binigay mo ito sa amin sa panahong ito. So pinanghahawakan namin ito, Panginoon, that truly there's a new season awaiting us. Salamat, Panginoon, sa panibagong panahon ng buhay po na ito. At lumalapit po kami. Kilala mo kami. Ano man yung mga hinihiling ng inyong mga anak. Lord, naglalambing kami sa iyo bilang tatay namin sa langit. I pray, Lord, for that new season to come upon our lives. Ibuhos niyo po ito, Panginoon. Ibaba niyo ang mga blessing nito sa buhay po namin. Lord, nihiling ko po ang new season sa mga relationships, sa mga pamilya, relationship sa ibang tao, Panginoon. Sa church, we pray for new season. We pray for love. We pray for unity. We pray for forgiveness. Lord, we pray for healing sa lahat ng relationships po namin. Lord, hinihiling po namin ang new season sa mga kabuhayan namin, sa finances namin, kung saan may mga kasalatan, mga kahirapan. Panginoon, hinihiling ko po ang kaginhawahan ng buhay. Kung saan may madalas na karamdaman, hinihiling ko ang kalusugan ng pamilya. We apply the blood of Jesus over our health. At hinihiling ko po, Panginoon, ang malusog na mga sambahayan, masayang mga pamilya, mapayapang mga tahanan. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ang new season sa aming mga personal na buhay, sa aming mga puso. There will be peace, there will be joy, there will be healing. There will be conviction, fear of God, Panginoon, righteousness sa mga buhay pa po namin. Niling namin, lalalim pa kami. Truly, Lord, we will desire more of you sa mga buhay po namin. Mas makikilala ka pa namin at mas magagamit mo pa kami, mas mapaglilingkuran ka namin. And Lord, as a church, here we are, use us, Lord. Send us even to the nations. Gamitin mo kami, Panginoon. Marami pong salamat. Hindi man namin mabanggit lahat. But Lord, we come to you in faith. Naniniwala kami, inaangkin namin ang new season sa buhay namin. Thank you, Lord. Thank you po. At ito po ngayon, Panginoon, tinatanggap namin ang basbas nyo sa aming mga buhay. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo.
Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan niyo siya sa lahat ng panahon ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen at Amen.